Sa bayang nakalapit sa dagat at palaging iniuga ng hangin ng amihan, nakatira ang isang babae na ang pangalan ay Lyra, isang naglalako ng isda sa mga karatig barangay. Bata pa lamang ay natuto na siyang pumalaot kasama ang kanyang ama. At sa tuwing uuwi sila na may puno ang lambat, tila puno rin ng pag-asa ang kanilang tahanan. Ngunit nang sumakabilang buhay ang kanyang mga magulang dahil sa isang malakas na bagyong nagpabagsak sa kanila sa dagat, si Lyra na lang ang natirang tagapagtaguyod ng sarili niyang kabuhayan. Ngayon, 22 taong gulang, si Lyra ay matapang, masipag, at kilala sa mga baryo bilang babaeng hindi takot maglakad sa kahit anong lugar basta't may dala siyang panindang isda. Taglay niya ang kabaitan na lagi na lamang nagbubukas ng pinto sa mga taong nangangailangan at minsan pati sa mga hindi niya totoong kilala. Isang hapon, matapos pumalaot at mamili ng mga sariwang huli sa pantalan, nagpasya si Lyra na tahakin ang isang bagong ruta. Nabalitaan niyang may isang baryong nasa malayong gilid ng kagubatan, bihira raw marating ng mga tindero. Pero balitang maraming tao ang naghahanap ng pagkain doon. Ang pangalan ng baryong iyon ay Baryo Liwanag. Sa unang pagkarinig, tila maganda ang pangalan. Liwanag, mainit, malambing, ngunit may mga kwento rin na hindi niya masyadong pinakinggan, mga bulong-bulungan tungkol sa baryong nilalabasan umano ng mga kakaibang nilalang tuwing dapit hapon. Mga matang bumubukas sa gitna ng dilim. Mga tinig na tila galing sa mga nilalang na hindi dapat umiiral. Chismis lang yon, bulong ni Lyra sa sarili habang inaayos ang mga basket ng isdang dala. Saka kailangan ko ng benta, ayokong umuwi ng kaunti ang kita. Pagdating ng hapon, sinimulan niya ang paglalakad bitbit ang dalawang malaking bayong. Ang araw ay papalubog at ang kalangitan ay may mapusyaw na mga kahel at lilang kulay. Ang landas na tinatahak niya ay papasok sa kakahuyan, mas tahimik, mas mapuno, mas malamig puno ng mga matataas na puno ang paligid at tila bumibigat ang hangin sa bawat hakbang niya. Sa umpisa, may mga ibon at kuliglig pa siyang naririnig. Pero habang lumalalim ang kanyang paglalakbay, isa-isang naglaho ang mga tunog. Bumigat ang katahimikan. Lumamig ang hangin. Ang pakiramdam niya na parabang may mga matang nakamasid ay unti-unting pumipisil sa kanyang dibdib. Nang mapansin niyang hindi naabot ng liwanag ng araw ang kanyang daraanan, binilisan niya ang lakad. "Tao po, may bahay po ba rito?" Sigaw niya minsan, kahit alam niyang walang sasagot. Ang boses niya ay kumawala sa pagitan ng mga puno at agad na nilamon ng katahimikan. Maya-maya'y may narinig siyang kaluskos. Hindi iyon kaluskos ng ibon. Hindi rin ng hayop. Ito'y parang hakbang. Napatigil siya. Hello?" Mahinang tanong ni Lyra, pilit na pinakakalma ang sarili. May anino siyang natanaw mabilis, mababa, at tila gumapang sa lupa na paatras siya. Hinawakan niya ng mas mariin ang kanyang basket, handa sanang tumakbo. Nang biglang sumulpot mula sa gilid ang isang matandang babae. "Anak," sabi ng matanda, tila nanggagaling sa napakalalim na boses. "Ba't ka na parito sa oras na ganito?" Kumaripas ang tibok ng puso ni Lyra, ngunit pilit niyang ngumiti. "Naglalako po ako ng isda. Naghahanap po ako ng baryo." "Baryo Liwanag po ba ang daan dito?" Tumawa ang matanda ng mahina. Isang tawa na may halong kaluskos. "Hindi pangkaraniwan, hindi pang tao." "Ay oo anak, liwanag nga ang hinahanap mo." Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. "Sumama ka sa akin, ipapakita ko sa iyo ang daan." Sa kabila ng kaba, nagpasya si Lyra na sumunod. Mas mabuti na raw iyon kaysa mag-isa sa napakatahimik na kakahuyan. Habang naglalakad sila, napansin niyang kakaiba ang kilos ng matanda, mabagal ngunit hindi humihingal. Nakayuko ngunit parang alam na alam ang dinaraanan kahit walang ilaw. "Ano nga po ulit ang pangalan niyo, nanay?" tanong ni Lyra.
Sinusubukan maging magalang. Silang tawag nila sa akin, sagot ng matanda. Hindi lumilingon. Silang ulit ni Lyra. Kakaiba naman po ng pangalan nyo. Marami pang mas kakaiba anak, wika ng matanda. Marami pang hindi mo nakikita. Hindi na nakasagot si Lyra. Sa halip, mas humigpit ang kapit niya sa kanyang mga paninda. Ilang minuto pang lumipas bago nila narating ang isang lumang arko na gawa sa kahoy. May nakasulat dito ngunit tinakpan na ng mga baging at lumot. Tayo na anak, sabi ni Silang lang habang tumawid sa ilalim ng arko. Malapit na tayo sa baryo. Pagpasok nila, may sumalubong na mga ilaw na tila mga lamparang nakasabit sa bawat puno, ngunit nang tingnan ni Lyra, hindi lampara ang mga iyon. Mga bola silang kumikislap na parang apoy, pero humahalimuyak ng kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng langis, hindi rin amoy ng kandila, para itong amoy na may halong dugo. Mas napalunok si Lyra. Nanay, ano pong amoy Hindi na niya natapos ang tanong. May mga anino siyang nakita sa gilid. Mga anyong nakayuko, mahahaba ang braso, at tila may mga matang kumikislap ng pula. Para silang mga nilalang na nasa pagitan ng tao at hayop, ngunit nagtatago sa likod ng mga puno. Huminto si Silang at lumingon kay Lyra. Ngayon ay nakangiting malaki. Masyadong malaki. Anak, sawa ka. Dumating ka rin. At ngayong mas maliwanag ang mukha ng matanda, napansin ni Lyra ang isang bagay na nagpayanig sa buong katawan niya. Ang mata ni Silang itim na walang puti, at sa gilid ng labi, may tumutulong dugo. Hindi siya tao. Napatras si Lyra. Ang mga paninda niyang isda ay halos mabitawan niya. Nanay? Ngunit bago siya makatakbo, may boses na dumagundong mula sa dilim. May bagong dumating. Isa pang boses, mas mababa. Amoy dagat, sariwa, at isa pa babae paos. Masarap, bata pa. Ang mga anino sa paligid ay unti-unti nang lumalapit. Dumarami sila, pinapaligiran siya. Mga hita nila'y mahahaba, mga kuko matutulis, at ang kanilang mga dilay lumalabas na parang mga ahas. Napaatras si Lyra hanggang sa maramdaman niyang may tumama sa kanyang likod. Isang pader? Hindi isang malaki at malamig na katawan. Paglingon niya, isang nilalang ang nakatayo sa likod niya. Mata nito'y bughaw na kumikislap. Ngiti nitong may mahahabang pangil. At bulong nito, maligayang pagdating sa Baryo Liwanag. Pumipintig pa rin ang dibdib ni Lyra nang maramdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa balat niya. Nakapikit siya ng sandali, pinipilit ayusin ang humahagulgol na paghinga. At sinubukang alamin kung alin ang katotohanan ang mga aninong nakapaligid sa kanya, ba'y tunay na tao o panaginip lang na sumingit sa kanyang kawalan ng tulog? Nakakalusot ka pa rito bata, bulong ni Silang sa kanya. Mahinahon na para hindi magising ang iba. Kailangan namin ng bagong lasa, ikaw naman ay may dala. Lyra tumingin sa kanyang mga bayong. Ang mga isda na babalot sa dahon at yari na ang bango ng asin, at yaring nagliliwanag pa sa lamig ng hapon ang nag-iisang bagay na tila normal sa mundong iyon. Dala niya ang bawat piraso ng kakayahan niya, ang bawat alaala ng ama na nagturo sa kanya kung paano pumili ng isdang sariwa, kung paano ihiwalay ang huli mula sa nabubulo. Ngayon, ang kaibahan lamang ay ang mga mata sa dilim na sumusuri sa kanya, na parang sinisiyasat ang laman ng kaluluwa. Anak, muling nagsalita si Silang. Maaari kang manatili para sa isang gabi. Kailangan namin ng pagkain at kailangan mo naman ng pera. May alok ako. Ibibigay mo ang kalahati ng dala mo sa aming pag-uwi. At papayagan naming lumabas ka sa umaga nang walang pilit at walang pinsala. Kung tatanggi ka, alam mo na ang magiging wakas. Nagngingit-ngit ang dila ng isa sa mga anino tayo. Ilang humalik sa kanyang mga palad na tila pagnanasa,
At may iba na kumikiskis lamang ng dugo sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Ngunit hindi sumuko si Lyra sa takot. Hinanap niya sa loob ng sarili niya ang banal na bukas na tumatalima sa pangangailangan. "Bakit ninyo kailangan ng isda?" tanong niya. Kahit nanginginig ang tinig, hindi ba sapat ang mga laman na makikita ninyo rito? Tumawa si Silang, isang tawang mababa at puno ng kahulugan. "Hindi lang pagbusog ang hinahanap namin, anak. May kasariwan sa dagat na nagpapahinahon sa aming uhaw. May lasa rito na nagbubukas ng alaala ng pagkatao at minsan, napapanumbalik ang isang piraso ng kung ano kami dati." Nilapitan siya ng isa sa mga mas maliliit na nilalang, isang batang anyong hindi nasanay si Lyra. Makita sa madilim mukha pa lamang ng bata, ngunit ang mga mata'y malaisda ang kinang. Hindi ito nagpakita ng galit. Ipinunla nito ang isang palad at sa loob nito, may maliit na piraso ng alimango na hilaw pa. "Ako si Inigo," bulong ng bata. "Ginaing ko na ang laman para sa pag-ihaw mamaya. Tapos, sasabihin nila na para sa mga matatanda. Pero gusto kong subukan ang isda nyo. Sariwa ba talaga?" Para bang naantig ng tinig ni Inigo ang isang bagay sa dibdib ni Lyra. Hindi lamang takot, kundi awa. Sa paglipas-lipas ng ilang sandali, nalaman niya na may kakaibang halo sa mga naninirahan sa baryo. Hindi lahat ng anino ay malisyoso. May mga naiwan na piraso ng pagkatao sa loob nila, mga paningin na nagpapaalala ng dati nilang buhay. "Kung papayagan mo akong magbenta ng isda rito, hindi lamang ibigay ang kalahati, pero ipagbibili ko rin, baka may makapagsabi sa inyo tungkol sa mundo sa labas." Alok ni Lyra Weiss. "Hindi lahat ng kailangan ninyong malaman ay galing sa pag-ukit ng laman sa gabi." Nagkatinginan ang mga aswang. May ilan na hindi natuwa sa ideya, samantalang ang iba'y nagmalasakit. Si Silang ang unang tumango. "Tiyak na kakaiba ka, bata. Pero ang mga tao sa labas ay may alam na hindi para sa amin. Maaari kang magbenta hanggang sa bukang liwayway. Ngunit may kondisyon, kapag umaga at buhay ka pa, dapat babalik ka sa amin sa ikatlong gabi. Kailangan namin ng mga bagong lasa paminsan-minsan." Inisip ni Lyra ang ama niya na nagturo ng mabenta sa hamon ng dagat. Kung siya'y makakabalik na buhay at may makukuhang kita, mabubuhay ang alaala ng kanyang pamilya. Kung mananatili siya sa takot, wala siyang makukuha. "Palangga ko ang buhay ko," sagot niya. "Pero hindi ako uuwi ng walang kwento. Tatanggapin ko ito isang gabi lang at babalik ako bukas ng umaga nang walang pag-aalangan." Pinisil niya ang palad ni Inigo saglit at binigyan siya ng isang maliit na kalisang ng ngiti. Inilatag ni Lyra ang mga bayong malapit sa isang malaking bato. Inutusan siya ng isa sa mga aswang na sundan si Silang papunta sa gitna ng baryo. Ang sentro ay isang maliit na plaza na napapalibutan ng mga bahay na gawa sa kahoy at pawid, pero may kakaiba. Mga mahahabang anting-anting at mga larawan na nakasabit na hindi niya nakita sa ibang lugar. May mga kagamitan mula sa dagat na ginawang palamuti. May mga kwintas na yari mula sa buto at maliit na 8 paos ang nakabitin. Pinaupo siya sa isang lumang bangkito at dinalhan ng maliit na palayok na may sabaw na hindi niya alam ang sangkap. Ang iba sa kanila ay dahan-dahang kumain, sabay usap ng malumanay, hindi tulad ng pag-aalimpuyo na una niyang nakita. Si Inigo naman ay umupo sa tapat niya at nagsabi ng mahina, "Hindi naman lahat sa amin masama. Minsan, kami lang ay naligaw na." Habang kumakain, napansin ni Lyra ang 2 bagay. Una, ang pag-uusap ng mga aswang ay puno ng alamat at hinanakit laban sa mga tagalabas na umagaw ng kanilang lupa. Pangalawa, may kakaibang pagsubok na nakatayo sa harapan niya, isang silid na tinatawag nilang silong ng gabing walang bituin. Dito raw ibinubunyag ang pinakaloob ng bawat bagong dumating. "Kung tanggapin mo ang aming panukala," wika ni Silang na nalalapit, "pagkatapos ng hapunan, papasukin ka namin dyan."
Dun mo malalaman kung tunay kang makikiba o kung ikaw ay magiging pagkain lamang. Humigpit ang kapit ni Lyra sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ang pagnanais niya ng kabuhayan ay magiging tulay papunta sa kaligtasan o sumpa. Ngunit bago pa man siya makaisip ng iba, dumaan si Inigo at binigyan siya ng isang maliit na piraso ng isda, luto na at may kakaibang lasa. Subukan mo, ani Inigo. Kung may pag-asa pa sa iyo, mahahanap mo rito. Nilunok ni Lyra ang isda. May kakaibang haplos ng dagat sa loob ng lasa, tila may dalang alaala ng umuulan, ng mga kamay ng ama niya na nag-aayos ng lambat, ng kanilang maliit na kubo na puno ng mga pangarap. Para bang ipinagkaloob ng dagat ang isang pahiwatig. May mga bagay na maganda pa ring umiiral sa loob ng dilim. Nang magtagpo ang dilim at mag-umpisa ang mga tunog ng gabing iyon, mga boses na parang awit at pag-ungol. Na hindi niya lubos maunawaan, sinalubong siya ng dalawang aswang na naka-uniforme ng paggalang at pinangunahan papunta sa silong. Habang naglalakad, tumingin siya sa itaas at nagulat. Wala siyang nakikitang bituin. Parang tinakpan ng isang malaki at mabigat na panyo ang langit. At sa kanyang puso may sinabi na hindi niya maikakaila. Nagsisimula lamang ang gabi ng pagsusulit. Eliel, pagbukas ng pintuang yari sa lumang kahoy, sinalubong si Lyra ng malamig na hininga ng loob ng silong. Ang loob ay mababa at malapad. Parang kuweba, ngunit may mga haligi at salansa na yari sa buto at mga lupang pinuno ng mga lumot. Ang ilaw ay nagmumula lamang sa mga maliit na sulo na parang hindi nauubos. Ang usok nito'y may amoy na maalat at may halong pulbos na hindi niya matukoy. Nababalot ng kakaibang katahimikan ng lugar, ngunit hindi tahimik sa paraang nakakatakot. Ito ay tahimik na tila isang nakaplanong paghinga bago ang isang malaking salita. Dinala siya sa gitna ng silong at pinaupo sa isang maliit na paanan na gawa sa batong inukit. Sa tapat niya ay may isang mesa na puno ng mga bagay. Kalansay ng maliit na hayop, kahoy na salansan, ilang larawan na may luma ng gilid. Isang maliit na kahon na may nakasulat na simbolo na hindi niya alam. Ang mga anino sa sulok ay gumalaw-galaw at may mga tinig na parang nagbubulong at naglalaro ng mga salita. Dito mo malalaman, sabi ng humahawak sa kanya habang naglalakad pabalik. Ano ang tunay mong dala? Isang matandang aswang ang naglakad mula sa dilim. May buhok na payat at balbas na tila may mga balahibo ng isda. Ang mga mata nito'y naglalaman ng maraming kwento. Mga kwento ng digmaan sa pagitan ng mga tao at kanilang uri, mga alaala ng pag-ibig na nauwi sa pag-iisa, mga pangakong natupok ng gutom. Siya ang tinawag ng iba na Alon at siya ang tagapangalaga ng silid ng pagpapatunay. Una, wika ni Alon. Sabihin mo ang pangalan mo ng malinaw. Lahat ng dumating ay nagtatago ng pangalang tunay nila. O hindi man, ang pangalang ginagamit nila para matakasan ang nakaraan. Lyra, mahinang tugon niya. Lyra Del Mar. Del Mar. Napahalik si Alon sa hangin. Naging parang pagsulyap sa isang alaala mula sa dagat. Ang dagat ang naging tahanan mo. Ngunit dito, ang mga pangalan ay nagbubukas ng pinto o nagsasara nito. Tiningnan ni Alon ang mukha ni Lyra. Tila nagtatala ng bawat linya, bawat kurba, bawat takot. May 3 bagay akong tatanungin sa'yo, sabi niya. Tatanggapin mo ang pagsubok at kung matagumpay ka, makakalabas ka at makakabalik sa mundo ng mga tao ng may tanda. Isang bagay na magbabantay sa'yo, kung hindi, magiging bahagi ka ng aming alaala. Sa dibdib ni Lyra, nag-aalab ang pagnanais na makalabas, ngunit alam din niyang hindi biro ang pagsubok. Tinanggap niya. Inilatag ng mga aswang ang 3 palatandaan sa harapan niya. Isang baso ng tubig na malinaw at malamig. Isang maliit na piraso ng salagubang na pinaghalong buto at koral.
at isang lunti ang dahon na may pilipit na hugis na kapag hinawakan ay nagbigay ng mahina at malamlam na liwanag. Una, wika ni Elon. Uminom ka ng tubig at isipin ang pinakamasakit mong alaala. Ikalawa, hawakan ng coral at sabihin ang isang lihim ng pamilyang hindi mo ibinabahagi sa iba. At ikatlo, ilagay ang dahon sa iyong dibdib at tumigil sa paghinga para sa 5 pagbilang. Huwag mag-isip, huwag managinip. Hindi siya kaila sa pag-iinom ng tubig. Madalas siyang uminom sa pagitan ng pangingisda at paglalako. Subalit ang utos na maglabas ng lihim at tumigil sa paghinga ay nagdulot ng bagong takot. Ang paghinga sa kanya ay parang pagdanas sa buhay. Ang salitang lihim ay parang butas na nagbubukas ng alon, ngunit hindi siya dahilan upang umatras. Pumikit siya, humigpit sa bawat atom ng sarili at humigop ng tubig. Nanlilimahid ang lamig ng dagat sa kanyang lalamunan at parang nagbigay ito ng alon ng alaala. Ang ama niyang kumikilos sa ilalim ng araw, ang mga kamay nilang magkapalapag na nag-ayos ng lambat. Ang huling bagyo na dumating at kinain ang tahimik nilang kubo. At sa gitna ng mga alaala, isang imahe ng isang lalaki na hindi niya kilala, nakayuko sa harap ng bahay nila. May hawak na isang lihim na maliit na supot, isang larawan ng pag-alis na hindi sinabi sa kanya. Nahubad ang kanyang dibdib sa pag-amin. May nakita akong lalaki minsan sa harap ng bahay namin. Bulong niya ng may panginginig. Hindi niya sinabi kung sino siya. May iniwan siyang maliit na supot. Hindi ko binuksan. Natakot ako. Natakot akong malaman kung ano ang laman. Tumahimik ang silong, ang mga aswang ay nagtinginan. Pangalawa, utos ni Alon. Hawakan mo ang coral at sabihin mo ang isang lihim. Hinawakan ni Lyra ang coral. Ang piraso ay magaspang, malamig, at may kakaibang pattern na tila nagpapakilos ng alaala ng dagat. Lumitaw sa kanyang puso ang isang bagay na matagal nang tinatago, isang pangarap na hindi niya ipinagsasabuhay. Gusto kong lumipad. Ani Lyra ng may kalabuan, hindi literal. Gusto kong magkaroon ng buhay na hindi lang umiikot sa benta at sa gutom. Gusto kong maglakbay, makita ang ibang pok. Kung maaari, magtayo ng sariling kubo na may salamin ng dagat. Hindi matahimik ang tugon ng mga aswang. May ilan na ngumisi, may ilan na nagmura. Ngunit ang mga mata ni Alon ay nagningning ng kakaibang liwanag. Ang pangarap mo ay hindi kasalanan, sabi niya. Ngunit dapat mong malaman, ang pangarap ay mamamatay o mabubuhay depende sa kung paano mo ito hahawakan. Sa amin, ang mga pangarap ay tiniklop sa ilalim ng lupa at pinalalamig. Sa mundo ninyo naman, may apoy na sumusunog sa hangin. Pangatlo, iniaangat ni Elon ang dahon at inutusan siyang ilagay sa dibdib. Nang marating niya ang apoy ng mundo, pakiramdam niya ay may unti-unting paglamig at pagkatapos ay bigla ang kirot 5 pagbilang. 5 paghinga ng katahimikan. 5 sandali na parabang ang oras ay bumagal. Sa ika-5, tumayo siya at napakaw. Dumilat ang kanyang mata at nakita niya ang mga mukha ng mga tao. Mga nawawalang mukha sa alaala ng mga aswang. Lumilitaw na parang holograma sa kanyang harapan. Mga mukha na may kanya-kanyang kwento. Isang magsasaka na nawalan ng lupa, isang dalagang nawala sa dagat, isang mangingisda na binalik ng alon. Tanong ng mga mukha, bakit ka na parito? Ano ang dala mo sa amin? Lyra, nang may tinig na parang nahihilo, sumagot. Dala ko ang buhay ko. Dala ko ang pangarap at ang takot. Dala ko ang tanong kung paano magkakasundo. Ang mga mukha, amaha ay nagbago. May ilan na ngumiti, may ilan na umiilag. At nang tumunog ang isang kampana mula sa lalim ng silong, inihayag ni Alon ang hatol. Napagtagumpayan mo ang unang pagsubok, ani Elon, ngunit hindi pa rito nagtatapos.
Ang tunay na pagsubok ay hindi pag-inom, hindi ang pag-amin, at hindi ang pagtigil sa paghinga. Ito ay ang pagpili kapag napaharap ka sa dalawang daan, ang daan ng pag-alis at ang daan ng pananatili. Mamaya sa pag-uwi mo, makakakita ka ng bahay na napupuno ng ilaw. Doon mahahanap mo ang sagot sa unang tanong ng mga mukha. Bago pa man tuluyang makaalis si Lyra, inilapit sa kanya ni Inigo ang maliit na kahon mula sa mesa. Bukas sa umaga, wika ng bata, may halong pag-alala at pag-asa. Bukas, at alalahanin mo, huwag kalimutan ang isang paisan na pingilan. Hawakit sa kaliptutan ang ausyong isang perpanggalan, binalik niya. Hindi lubos nauunawaan, ngunit may tinig na nagpapaalala sa kanya ng isang pangalan. Ang papangalan ng isang lalaki mula sa alaala niya, Marco. Hindi niya malaman kung bakit iyon ang kumapit sa kanyang isip, ngunit ramdam niya na ang pangalan ang susi sa isang bagay. Lumabas siya ng silong na nanginginig at may bagong bigat sa dibdib, isang timpla ng pag-asa at takot. Sa labas, ang gabi ay tila mas bago. Ang mga anino ay tahimik, ngunit ang hangin ay nagdala ng kakaibang halakhak mula sa distansya. Nakatayo si Inigo sa labas, tumutunghay sa kanya na parang may dalang lihim. Babalik ka bukas ng umaga, Lyra del Mar, ani Inigo. At ang pangalan, marahil siya ang susi. Pinilit ni Lyra na ngumiti. Marco, bumulong siya, at tumaloy ang pangalan sa hangin na tila may kasamang pangakong hindi niya lubos na uunawaan. Pagkalabas ni Lyra mula sa silong ng gabing walang bituin, pakiramdam niya ay may bahaging naiwan sa loob. Hindi bahagi ng katawan, kundi bahagi ng pag-iisip. Ang bawat hakbang niya. Ngayon ay mas mabigat. Parang may nakasabit na aninong hindi niya nakikita, ngunit nararamdaman sa likod niya. Ang gabi sa Baryo Liwanag ay hindi tulad ng gabi sa kanilang dalampasigan. Walang bituin, walang buwan, walang tunog ng alon. Tanging mga aninong naglalakad at kumikilos sa pagitan ng mga bahay ang nagbibigay anyo sa dilim. Lyra! Lyra! Tawag ni Inigo habang sinusundan siya mula sa likuran, huwag kang lalayo nang wala sa landas. May mga bahay dito na hindi dapat lapitan kapag hindi ka tinatawag. Lumingon siya sa bata. At kahit hindi sigurado kung dapat siyang magtiwala, may lambing sa boses nito na nagpapanatili ng kaunting pakiramdam ng kaligtasan. Ano bang meron dito, Inigo? Bakit para bang bawat bahay ay may sariling kaluluwa? Dahil bawat bahay nga ay may sariling kaluluwa, sagot ng bata. Ang mga ito ay alaala ng dati naming buhay, at minsan, kulungan. Dito, napansin ni Lyra ang mga bahay. Ang iba'y tila normal, yari sa kahoy, may bubong na pawid, may bintanang may kortina. Ngunit ang iba'y parang hindi pantao ang gumawa. Pader na baluktot, bubong na tila sumisiklab kahit hindi nasusunog, at sahig na tila humihinga. Habang naglalakad, may ilang matang sumusulpot mula sa mga bintana. Mga matang hindi galit, ngunit tila nagmamasid, nagsusukat, nag-aantabay sa bawat galaw niya. Minsan, may kamay na dadampi sa dingding at mag-iiwan ng marka na parang usok. Hindi sila lalapit hanggat kasama mo ako, sabi ni Inigo. Hindi sila nakikipag-away sa bata. Bakit naman? Tanong ni Lyra. Ngumiti si Inigo, ngunit may lungkot ang mga mata. Dahil ang bata ay alaala ng kinabukasan, at wala nang may kinabukasan sa baryo. Nanginig ang kalamnan ni Lyra, ngunit bago pa siya makapagtanong, kumupas ang ingay ng paligid. Huminto sila sa gitna ng maliit na daanan, at sa dulo nakita niya ang sinabi ni Elon, isang bahay na puno ng ilaw, ngunit kakaiba ang liwanag nito. Hindi ito liwanag ng apoy o gasera. Isa itong liwanag na malaginto na umaagos mula sa loob, halos parang dumadaloy na tubig.
Ang bawat bintana ay kumikislap. At mula rito, tila may musika. Mahina. Parang awitin ng matagal ng nakalimutang awit dagat. Yan na ang bahay, sabi ni Inigo. Huwag kang lalapit hanggang hindi ka tinatawag. Paglapit nila, biglang humangin ng malakas. Ang pinto ng bahay ay bumukas ng dahan-dahan, hindi marahas. Pero may puwersang hindi pangkaraniwan, parang imbitasyon o bitag. Pasok! Bulong ng boses mula sa loob. Isang boses na matanda, malalim at puno ng pagod. Nalunok ni Lyra ang kaba. Bago siya pumasok, tinapik siya ni Inigo sa braso. Tandaan mo ang sinabi ko? Wika nito. Isang pangalan. Siya ang magbubukas ng pinto. Nang sumilip siya sa loob ng bahay, nakita niya ang daan-daang papel na lumulutang sa ere. Umiikot na parang mga alon. May mga sulat, larawan, at iba't ibang hugis na lumilikha ng liwanag na ginto. Sa gitna ng bahay ay may isang malaking mesa na puno ng mga lumang gamit. Kabibe, lumang kwaderno, mga bote na may tubig dagat, at isang maliit na lamparang hindi nauupos. Sa tabi ng mesa may nakatayong nilalang. Matangkad, payat, ngunit hindi tulad ng ibang aswang. Ang balat nito ay kulay abo ngunit hindi marumi. Ang mga matay hindi pula, hindi madilim, kundi malabughaw. Parang asul ng umaga bago sumikat ang araw. Lumapit ka, anak, sabi ng nilalang. Halos marahang humahalinghing. Sino po kayo? Tanong ni Lyra. Hindi maitatago ang panginginig. Ako ang tagapagbantay ng alaala, sagot ng nilalang. At dinala ka rito hindi dahil ikaw ay banta, kundi dahil may iniwang pinto ang nakaraan mo na kailangan mong buksan. Itinuro nito ang lumulutang na mga papel. Ang bawat lumilipad na papel dito ay isang piraso ng alaala, ng tao, ng aswang, ng mga namatay, ng mga lumakad dito at ng mga gustong makaalis. Bakit ako? Tanong ni Lyra. Dahil dala mo ang isang alaala na hindi sayo, sagot ng nilalang. At ngayon, panahon nang malaman mo kung kanino ito. Sa harap niya, naramdaman ni Lyra na lumulutang ang isang papel papunta sa kanyang kamay. Pumitik ang ilaw nang dumikit ito sa balat niya. Nang buksan niya ang papel, halos malaglag siya sa pagkabigla. Nakasulat doon ang isang pangalan. Marco Del Mar. Ang apelyidong katulad ng sa kanya. Si Papa? Bulong niya, hindi makapaniwala. Umiling ang tagapagbantay. Hindi! Sagot nito, marahan ngunit mabigat. Hindi siya ang iyong ama. Nalaglag ang papel mula sa kamay ni Lyra kumalat, ang malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Hindi ko kilala si Marco, bulong niya. Bakit dala ko ang pangalan niya? Kanino ko yon nakuha? Dahan-dahang lumapit ang tagapagbantay at itinuro ang isang sulok ng bahay kung saan naroon ang isang lumang larawan. Sa larawan, isang babae at isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng dagat. Ang babae ay kamukha niya. Ang lalaki ay hindi niya kilala. May ngiti itong payapa at may hawak na maliit na supot. May sulat sa ilalim ng larawan. Para sa aking anak, kapag panahon na, nag-iba ang kulay ng paligid, parang umiikot ang mundo. Ang ingay ay nawala. Ang liwanag ng bahay ay nagdilim. At ang tanging malinaw ay ang pintig ng puso ni Lyra. Anak, wika ng tagapagbantay. Hindi ka dinala rito ng aksidente. Dala mo ang pangalan ng isang taong hinahanap ng baryo. At dala mo ang dugo ng isang nawala sa dalawang mundo. Lumapit ang nilalang, marahan, hindi hostile kundi parang guro. At kung sino man si Marco sa'yo, iyan ang kailangan mong malaman bago ka pa man makaalis sa baryong ito. Napaatras si Lyra. Ang isip niya ay puno ng tanong. Ngunit higit sa lahat, isang takot na hindi niya inaasahang mararamdaman. Dahan-dahan, sabi ng tagapagbantay, ang ama mo at si Marco, iisa lamang ang hinahanap nila. Kahit hindi sila magkapareho. Pero ikaw ang sagot sa tanong nila.
Pagdakay nagliwanag ng malakas ang buong bahay, lumulutang ang mga papel. Umikot ang lumang larawan. At sa gitna ng liwanag, may isang boses na halos hindi niya maramdaman, kundi marinig. Lyra, huwag kang matakot. Nang luminaw ang liwanag, unti-unti ring bumalik ang tunog ng paligid. Ang mahinang pagaspas ng mga lumilipad na papel, ang malalim na paghinga ng tagapagbantay ng alaala, at ang bahagyang pagkaluskos ng mga aninong nasa labas ng bahay na tila naghihintay, nagmamasid, nag-aabang. Si Lyra, nakatayo sa gitna ng pag-ikot ng mga lumang larawan at liwanag na nagmumula sa pader, ay hindi makagalaw. Ang sigaw ng pangalan niya na narinig niya, mahina, halos di pang tao ngunit resbak ng alaala, ay tumagos hanggang buto. Marco, bulong niya. Halos maputol ang hininga sa kaba. Sino ka sa buhay ko? Sa kanyang harapan, dahan-dahang lumapit ang tagapagbantay ng alaala, tanga ng lumang larawan na nakita niya. Maingat itong iniabot kay Lyra, para bang mababasag kung minadali. Upuan mo ang sarili mo, wika nito, sapagkat ang susunod na maririnig mo ay kwentong dapat sana'y isinara na noon pa. Umupo si Lyra, mahigpit na hawak ang larawan ng babae at lalaki sa tabi ng dagat. Ang babaeng kamukha niya at ang lalaking hindi niya kilala. Nang mas mapagmasdan niya ito, may kakaibang lamlam ang mata ng lalaki. Parang hindi siya basta tao. Si Marco, dagdag ng tagapagbantay, ay hindi tao, hindi rin buong aswang. Napatigil si Lyra. Ano, ibig niyo pong sabihin? Siya ay anak ng dalawang mundo, sagot ng tagapagbantay. At ikaw ay nagmana ng kanyang daan. Pumikit sandali si Lyra, hindi matanggap ang biglang dago. Hindi maaari. Hindi ako kalahating aswang. Tao ako, naglalako ako ng isda. Anong kinalaman ko sa mundong ito? Naglakad ang tagapagbantay papalapit, sa kamarahang hinawakan ang isa sa mga lumilipad na papel at pinadapo sa palad niya. Nakasulat doon ang isang lumang tala. Kung sakaling hindi ko kayanin ang sumpa, ang anak ko ang magpapatuloy. Natigilan si Lyra. Anong sumpa? Huminga ng malalim ang tagapagbantay bago nagsalita. Si Marco Del Mar ay isang bantay, isang taga-ingat ng pagitan ng mundo ng tao at mundo naming mga aswang. Siya ang nagtatakip sa mga bitak sa mundo kung saan maaaring makabalik ang mga nilalang na hindi dapat bumalik. Isa sa iilang may kakayahang pasukin ang dalawang daigdig. Pero, bakit ako? Hindi ko siya kilala. Kilala ka niya, sagot ng tagapagbantay. Dahil ikaw ang iniwan niya bago siya naglaho. Lumalamig ang palad ni Lyra, nanginginig ang mga daliri na humahawak sa larawan. Bakit hindi ito sinabi ng mga magulang niya? Bakit walang lumang kwento o lihim na napahaging man lang sa kanya? Hindi ko siya ama, ulit ni Lyra. Mahina ngunit may paghihirap. Hindi siya ang taong lumaki kasabay ko. Hindi, sagot ng tagapagbantay. Ngunit hindi rin sinabi ng iyong ama ang buong totoo. Lumakas ang tibok ng puso niya. Anong ibig niyo sabihin? Lumapit muli ang nilalang at sa pagtanaw ni Lyra, may lungkot sa mata nito. Ang iniwan sa pinto ninyo nung bata ka pa, ang maliit na supot, iyon ay galing kay Marco. Parang tumigil ang oras, ang supot. Yung hindi niya binuksan, yung iniwan ng lalaking hindi niya kilala, yung hindi pinansin ng ama niya at itinago lamang sa ilalim ng papag. Napaupo siya ng tuwid, halos mawalan ng hangin. Bakit hindi sinabi ng ama ko? Dahil natakot siya, sagot ng tagapagbantay. Ang kanyang asawa, ang tunay mong ina, ay hindi niya nakuha sa mundo ng tao. Nagmula siya rito, sa Baryo Liwanag. Nag-iba ang mundo ni Lyra. Ang pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan ay tila nawala sa dati nitong ritmo at nagbago sa isang bilis na hindi niya maipaliwanag. Nanay ko, aswang? Higit pa sa aswang.
Sagot ng tagapagbantay. Isa siya sa mga bantay, gaya ni Marco, at ikaw ang natitirang tagapagmana ng tungkuling iniwan nila. Hindi makapagsalita si Lyra. Hindi niya maipinta ang pinagsamang takot, galit, at kalituhan. Nagpatuloy ang tagapagbantay. Ang dahilan kung bakit hindi ka kinakain ng mga aswang dito ay dahil nararamdaman nila ang dugo ng bantay sa loob mo. At ang dahilan kung bakit hindi ka agad sinaktan ng silong ay dahil kinilala ka nito. Napahawak sa dibdib si Lyra, tila may tumitibok na bago, hindi sa puso, kundi sa loob ng kaluluwa niya. Anong kailangan kong gawin? Bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Ito ang sandaling tila inaantay ng tagapagbantay. Dahan-dahan nitong kinuha ang lumang lampara sa mesa at iniabot sa kanya. May kakaibang ningning ang lampara. Bughaw, malamig, at tila may lumulutang sa loob nitong maliit na apoy. Dalhin mo ito, sabi ng nilalang. Ito ang lampara ni Marco. Hahanapin ka nito sa oras ng panganib. Kailan? Sa oras na tawagin ka ng Baryo Liwanag para maging pantay o para maging hukom. Gumalaw ang mga papel. Parang sumipol ang hangin mula sa malayo. Sa labas, may mga yabag na dumarami, nagmamadali. May halakhak na papalapit. May mga matang namumula sa dilim. Ngayon na ang oras, sabi ng tagapagbantay. Dahil paparating na sila. Sino? Ang mga gutom, sagot nito. Ang mga hindi sang-ayon na may halong dugo ng bantay sa loob ng baryo. May malakas na kalabog mula sa labas. Sunod ay pangalawa, pangatlo, hanggang sa marinig niya ang tinig ni Inigo na sumisigaw. Lyra, lumabas ka! Naghahanap sila ng dugo. Hinawakan ni Lyra ang lampara na balot ito ng bughaw na liwanag, parang sinisigaw ang karugtong ng pangalan niya. Marco, tulungan mo ako! Bulong niya. At biglang, nagliyab ang lampara sa kanyang kamay. Nagliyab ang lampara sa mga palad ni Lyra. Hindi apoy na mainit, kundi bughaw na liwanag na malamig na parang dagat sa gabi. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang mga lumulutang na papel ay naglaylay, ang anino ng tagapagbantay ay umatras, at ang bahay na puno ng gintong liwanag ay biglang lumabo. Lyra, tumakbo ka na! Sigaw ni Inigo mula sa labas. Ngunit bago pa man siya makagalaw, tumama ang unang malakas na hampas sa pinto. Blag! Umuga ang buong bahay. Parang lumang barkong tinamaan ng alon. Sumunod ang ikalawa, mas mabigat, mas marahas. Blag! May mga haligi ng nabibitak. Ang tagapagbantay ay lumapit kay Lyra. Ang mga mata nito'y nanlalamig at puno ng babala. Makinig ka, Lyra del Mar. Ang mga gutom, sila ang mga nilalang na tuluyang iniwan ng pag-iisip at alaala. Wala nang natitirang pagkatao sa kanila, puro pangil at uhaw. Hindi sila tumatanggap ng kasunduan. Hindi sila lumalapit para makipag-usap. Nalaglag ang isang lumulutang na papel sa paanan ni Lyra. Ipinakikita nito ang imahe ng isang malaking anino na may matatalim na kuko, bibig na humahati hanggang tainga, at mga matang nagliliyab ng pula. Paano ko sila malalampasan? Tanong ni Lyra, lumalalim ang hininga. Tanging ang lampara ang makakatulong sa'yo, sagot ng tagapagbantay. Iyan ang huling alaala ni Marco. Iyan din ang sandata niyang panghati ng daan. Sandata? Bulong ni Lyra. Ngumiti ang tagapagbantay. Hindi ngiti ng pagkatuwa, kundi ng isang nilalang na alam ang bigat ng tungkulin. Ang lampara ay may apoy ng dalawang mundo. Kapag pinanghawakan mo ito ng may tapang, kaya nitong hatiin ang anino mula sa laman. Nang marinig ni Lyra ang muling hampas, mas malakas, mas nakakasindak, napaatras siya. Blag! Nabiyak ang kalahati ng pinto. Sumilip ang mata, pulang-pula, kumikislap, gutom. Lyra! Bilis! Sigaw ni Inigo. Tanaw niya ang maliit na anino ng bata sa labas. Nanginginig, nangingilid ang luha, pero nakahanda.
Hawakan mo yan, sabi ng tagapagbantay, tinuturo ang lampara. At kahit anong mangyari, huwag mong ibababa. Dumikit ang bughaw na apoy sa kamay ni Lyra, parang sinisinghot ang takot niya at pinapalitan ng kakaibang lakas. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa baryo, naramdaman niya ang malamig na kuryente sa kanyang dugo. Para bang may gumising sa loob niya na hindi niya alam na natutulog. May isa pang malakas na hampas. Pumutok ang pinto. Sumilay ang tatlong nilalang. Hindi sila kahawig ng mga aswang na una niyang nakita. Mas baluktot ang mga katawan. Mas mahahaba ang mga kamay. Ang kanilang mga bibig ay bukas na parang basag na banga, puno ng pangil. At higit sa lahat, wala silang mata. Walang anino. Puro gutom. Lyra! Sabay-sabay ang boses nila, parang iisang unggol na lumalagasla sa lupa. Dugo! 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 Napasigaw si Lyra, ngunit hindi sa takot, sa pagpipigil. Hinawakan niya ng mahigpit ang lampara at inilapit ito sa kanila. Sa sandaling lumapit ang bughaw na ilaw, biglang umatras ang mga gutom na parang sinabuyan ng mainit na metal. Tumilapon sila ng ilang hakbang, umaalingaw-ngaw ang sigaw nilang mataas at puno ng sakit. Ang ilay, oh, masakit! Bakit may sa kanya? Hindi nila matiis ang bughaw na apoy. Naglakad si Lyra palabas ng bahay. Hawak ang lampara sa kaliwang kamay, habang ang mga gutom ay namimilipit sa lupa. Ang kanilang balat ay natututusta sa bawat paglapit niya. Pero kahit nasasaktan, hindi sila tumitigil. Isa sa kanila, ang pinakamalaki, ang hindi masyadong umaatras. Ang bibig nito'y mas malaki, ang leeg ay litaw ang mga litid, at ang balat ay parang nasunog na kahoy. Ito ang pinakagutom. At ngayon, nakatuon ang lahat nitong lakas kay Lyra. Ikaw! Nakanganga ito. Ikaw ang may amoy ng daga. Ikaw ang may dugo ng tungalii. Hindi na naghintay. Tumalon ito. Isang malaking anino. Isang halimaw na gutom. At isang hiyaw na nagbabadya ng kamatayan. Mabilis na tinaas ni Lyra ang lampara. At dahil hindi niya alam kung paano ito gagamitin, napasigaw siya sa hangin. Marco, kung nandyan ka, tulungan mo ako. At bago mangyari ang dapat mangyari, bago siya lamunin ng malaking nilalang, bumukas ang lampara. Hindi parang ilaw, hindi parang apoy, parang dagat. Isang bughaw na alon ang lumabas mula rito, humampas sa hangin, at tumama sa nilalang. Tila tinamaan ito ng malaking alon ng dagat na yelong malamig. Umangat ito sa ere, sumigaw ng tinig na lumalagitik at tumilapon ng 10 dipa paatras. Nalaglag ito sa lupa, nangingisay, ngunit hindi patay. Takbo, Lyra! Sigaw ni Inigo, hawak ang kamay niya. Hindi sila titigil hanggat di kanila nahahawakan. Pero bago pa siya makatakbo, narinig niyang muli ang tinig mula sa loob ng lampara. Mahina, malayo, pero malinaw. Lyra, huwag kang tatakbo, hindi ka nila kaaway. Nanlamig ang buong katawan niya. Marco? Bulong niya, nanginginig. Ngunit ang sagot ay hindi tao. Hindi malakas, hindi mahina. Isang tinig na parang nasa pagitan ng dalawang mundo. May kailangan kang malaman bago ka tumakas. Sa kanyang harapan, gumising muli ang gutom na nilalang. Mas galit, mas sugatan, mas nag-aalab. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra, hindi siya ligtas, hindi siya handa, at hindi na niya pwedeng takasan ang katotohanan. Nanlalamig ang mga daliri ni Lyra habang hawak ang lamparang bughaw ang apoy. Ang liwanag nito'y kumikibot na parang may sariling pulso, parang may sariling buhay. Sa harapan niya, ang pinakagutom na nilalang ay unti-unting bumabangon mula sa pagkakasalampak. Ang bawat galaw ay may tunog na parang basag na buto.
Ang dalawang kasama nitong gutom ay gumagapang rin, sumusunod sa amoy na tanging sila lamang ang nakakakilala. Lyra! Ang tinig muling dumaloy mula sa lampara. Mahina, ngunit malinaw na parang bulong sa mismong tenga niya. Makinig ka sa akin. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang isang tinig mula sa bagay na dapat ay walang buhay. Pero hindi niya rin alam kung paano mabubuhay nang wala ang gabay nito. Marco, umuga ang hangin. Parang may malamig na simoy na dumaan mula sa kailaliman ng kagubatan. Sa sandaling yon, tumigil ang mga gutom. Lumilingon na parang may nararamdamang mas malalim pa sa gutom nila. Oh, Lyra, ako ito. Pero hindi ako buo. Hindi kita maintindihan. Sigaw niya habang umaatras. Nasaan ka? Namatay ka ba? Sino ka sa akin? Nag-iba ang tunog ng tinig sa lampara. Hindi ito galit. Hindi rin tuwang isa itong tinig ng taong pagod. Naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo. Wala akong oras, pero dapat mong malaman. Pumulusok pasulong ang unang gutom. Napahawak si Lyra sa lampara. At parang alam ng apoy ang mangyayari, bigla itong lumaki at lumikha ng bughaw na pader sa harap niya. Umuntog ang halimaw sa ilaw, nanginig, napasigaw, nabagsak muli. Suminghot ang nilalang at sumigaw sa galit. Ang amoy ng kalahating dugo, ibigay sa amin. Umurong si Lyra. Hindi dahil duwag, kundi dahil alam niyang hindi sapat ang lakas niya para talunin ang tatlong gutom. Makinig ka, bulong ni Marco mula sa lampara. Alam kong natatakot ka, pero hindi mo sila kailangan patayin. Ano? Paano ako lalaban kung hindi? Ang dugo nila ay bahagi rin ng pinagmulan mo. Napahinto si Lyra. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang tinig. Sa halip, nagbago ang bughaw na liwanag ng lampara. Naging mas malamlam, mas malumanay. Sa loob nito, may hugis na unti-unting lumilitaw. Hindi buong tao, hindi rin buong anino. Isang balangkas ng isang lalaki na nakayuko, tila nagtatangkang kumawala mula sa loob ng apoy. Hindi siya nakikita ng buo, puro liwanag lamang at kulay asul. Pero malinaw ang isang bagay. Ito ang tinig na tumatawag sa kanya. Ito si Marco. Ang dugo ng bantay, patuloy nito, ay hindi lamang para lumaban. Ito ay para maghatid ng daan. Para paghiwalayin ang mga hindi na kayang bumalik at ang maaaring iligtas. Ligtas? Ligtas ba ang mga yan? Tinuro ni Lyra ang mga halimaw na halos maubusan ng balat sa gutom. Nagpatuloy ang tinig. Ang mga gutom ay dating mga bantay, mga nilalang na gaya natin. Ngunit kinain sila ng takot, ng galit, at ng sariling kadiliman. Hindi sila demonyo, Lyra. Sila ang kabalikat nating nahulog. Parang may tinik na tumusok sa dibdib ni Lyra. Kung ganon, may pag-asa pa sila? Sila, oo. Lahat, hindi. Sa panahong iyon, hindi niya alam na may lumalapit na isa pang nilalang mula sa likod niya. Isa sa mga gutom, mas maliit ngunit mas mabilis. Tumalon ito papunta sa kanya habang nakatalikod siya. Si Inigo ang unang nakakita. Lyra! Sa likod mo! Mabilis na lumingon ang dalaga, hinataw ang gutom gamit ang lampara. At parang tinamaan ito ng matinding hangin. Natupi ang katawan nito sa ere. Lumipad, bumagsak, umahon. Ngunit ngayon, hindi na ito sumisigaw. Nanginginig ito, parang may natutuklasan. Liwanag, bulong ng halimaw, daan, bantay. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito umatake. Hinawakan nito ang ulo, parang pinipigil ang sarili, at biglang umiyak. Hindi tao, hindi hayop, pero may lungkot. Yun ang sinasabi ko, bulong ni Marco. Hindi lahat nila'y nawawala, pero kailangan mong pumili kung sino ang kaya pang ibalik. Pumili? Nagnginig si Lyra. Ako ang pipili? Wala nang iba. Ikaw na ang natitirang may dugo ng bantay. Lyra, titingnan ka nila bilang gabay.
o bilang huling kinakain. Naglakad ang pinakamalaking gutom papalapit. Malalaki ang pangil, namumula ang balat. Ang hiningay, amoy patay, ukitin ang dugo. Sigaw nito. Ibinaba ni Marco ang tinig, mababa at awtoridad. Lyra, ito ang unang desisyon mo bilang anak ng dalawang mundo. Ang mga gutom ay lumalapit, ang lamparay umiinit sa kamay niya. Si Inigo'y nanginginig, hawak ang maliit na bato na parang wala namang silbi. At sa harap niya, 3 nilalang ang nag-aabang ng hatol. Pumili ka, sabi ng tinig. Sino ang ililigtas mo at sino ang bibitawan mo? Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lyra. Hindi siya bisita sa baryong ito, hindi siya biktima. Hindi siya inosenteng naligaw. Siya ang bantay na hinahanap ng dalawang mundo. At sa isang iglap, alam niyang ang desisyong gagawin ngayon. Magpapasya kung sinong mabubuhay sa baryo liwanag. Tumigil ang oras sa paligid ni Lyra. Ang 3 gutom ay nakapaligid sa kanya, ang unay nanginginig at umiiyak. Ang ikalaway gumagapang na parang hayop. Ang ikatlo'y ang pinakamatindi. Nakabukan ang bibig at handang sumabak sa paglapastangan. Sa kanyang kaliwa, si Inigo nakapulupot ang maliit na braso sa kanyang baywang. Nanginginig, handang tumakbo, pero hindi siya iiwan. Sa kanyang mga palad, ang lampara kumikislap, umiiyak ng bughaw na apoy, at may tinig na inaabot siya mula sa kabilang mundo. Lyra, piliin mo! Napapikit siya. Huminga. At para bang nalulunod sa bigat. Paano siya magpapasya kung sino ang may karapatang mabuhay? Paano pipili kung sino ang ililigtas? At sino ang bibitawan sa dilim? Hindi siya sanay pagdesisyonan ang buhay ng iba. Naglalako lang siya ng isda. Hindi siya kwentong bayani, hindi mandirigma, hindi propetang ipinanganak na may misyon. Pero nang muli niyang buksan ang mga mata, may naaninag siyang hindi niya nakita kanina. Hindi sila halimaw. Hindi sila nilalang na isinilang sa kadiliman. May bakas ng pagkatao sa kanila. May nawalang pagkatao. At sa gitna noong 3, kitang-kita niya ang pagkakaiba. Una, ang maliit na gutom na kanyang hinataw ng lampara. Ngayon ay nakaluhod at umiiyak. Hindi dahil sa hapdi kundi dahil may naalalang hindi niya maintindihan. Liwanag, bulong nito. May nanay, may bata. Napaigtad ang puso ni Lyra. Ikalawa, ang gumagapang na gutom ay hindi umiiyak pero hindi rin umatake. Para itong naliligaw na aso, sumusunod sa amoy, pero walang kaluluwa. Ikatlo, ang pinakamalaki, ang pinakagutom, ang pinakamarahasay, may galit na hindi galing sa gutom, kundi sa paninira. Ang mga mata nito'y lumiliyab. Ang katawan ay nakabaluktot sa puot. Hindi man lang kita ang bakas ng dating tao. Mabasag ka! Sigaw nito habang lumalapit. At sa sandaling iyon, may sumiklab sa puso ni Lyra. Isang pakiramdam na hindi niya alam na kaya niyang taglayin. Pagkilala, pag-uunawa, at hatol. Marco, bulong niya. Sila ba'y dati ring bantay? May humaplos mula sa lampara. Isang mahinang tawa ng lungkot. Oo, pero hindi lahat ay kaya pang ibalik. Kung kaya pang iligtas ang isa, sino sa kanila? Hindi agad sumagot ang tinig. Sa halip, si Lyra ang nakaramdam. Isang malamig na hila mula sa loob ng lampara. Parang sinasabi, alamin mo gamit ang puso mo. Hindi ang takot mo. Lumapit ang maliit na gutom sa kanya. Hindi para umatake, kundi para manalangin. Liwanag! Ibalik! Ibalik! Ang boses nito'y punit, parang batang nawala ng magulang. Hinawakan ni Lyra ang braso nito. Nagliyab ang lampara. Hindi bughaw, kundi puti, mainit, malinis. Nakikita niya ngayon ang anyo ng nilalangisang batang lalaki, hindi kay Inigo katanda. May mata, may ngiti, may amang naghihintay sa kanya noon. Nagulat siya. Umatras ang gutom at napahawak sa dibdib, parang bumabalik ang hininga nito. Siya, wika ni Marco. May alaala pa siya.
kaya niyang makabalik. Tinuro niya ang pinakamalaking gutom at siya, nagdilim ang lampara. At ang tinig ni Marco ay naging matigas, malamig at puno ng awa, ngunit walang pag-asa. Wala nang natira sa kanya. Ang laman niya ay busal ng galit. Ang puso niya ay sinira na ng gutom. Kung hindi ikaw ang papatay sa kanya, siya ang papatay sa buong baryo. Nanginginig ang hininga ni Lyra. Si Inigo ay mas kumapit sa kanya. Lyra! Bulong ni Marco. Ito ang unang tunay mong tungkulin. Pumili ka. Iligtas ang may inaalaala at tapusin ang walang natitira. Humigpit ang kapit ni Lyra sa lampara. Pinahiran ng luha ang pisngi. Ngunit hindi na siya nag-atras. Sa wakas, humarap siya ng buo sa 3 gutom at malinaw niyang sinabi ang hatol. Siya, ililigtas ko. Tinuro niya ang umiiyak na gutom. Siya, pagbabantayan ko. Tinuro niya ang gumagapang na gutom. At ikaw, hinarap niya ang pinakamalaki. Ang bibig nitong bukas hanggang dibdib. Ang galit nitong parang bagyong kumakain ng lahat. Hindi na kita palalayain. Hinampas ni Lyra ang lampara pababa. At mula rito ay sumabog ang dagat. Hindi tubig, hindi apoy. Isang bughaw na alon na gawa sa alaala at liwanag. Tumama ito sa halimaw hinati ang katawan nito sa pagitan ng anino at laman tinanggal ang galit tinanggal ang bigat hanggang sa ito ay maglaho na parang abo sa hangin. Sa wakas, natapos ang dagundong. Tahimik ang gabi. Ang baryo ay hindi na nanginginig. At ang lampara ay lumiwanag ng mas maliwanag kaysa kailanman. Ang mga gutom ay nag-atras. Ang baryo ay napuno ng isang malalim na buntong hininga. Ang bughaw na liwanag ay unti-unting naging isang sinag ng pag-asa. Naglakad si Lyra papalapit kay Inigo. Ligtas ka na, bulong niya. Ngunit bago pa man sila makalabas, pumigat ang tinig ni Marco sa lampara. Lyra, hindi pa tapos. May darating na mas malaki sa mga gutom. Paglingon niya, nakita niyang nagdidilim ang gilid ng baryo. May mga anyong nagsusulputan at sa pinakagitna isang figura na hindi siya handa makita. Isang babae, maputla, mahaba ang buhok, hawak ang isang pirasong kabibe, at sa mga mata nito nakita niya ang sarili niya. Anak! Bulong ng babae. Bakit ka bumalik? Tumigil ang mundo ni Lyra. Dahil ang babaeng yun ay ang ina niyang matagal ng patay, natigilan si Lyra, hindi dahil sa takot, kundi dahil parang hinila ng isang napakalakas na alon ang lahat ng lakas niya. Sa harapan niya, sa gitna ng nagdidilim na daan ng baryo liwanag, ay nakatayo ang isang nilalang na hindi niya akalaing muli niyang makikita. Isang babae, maputla ngunit hindi marupok. Mahaba ang buhok na gumagalaw na parang alon sa hangin. Ang mga matay malalim na asul, hindi pula, hindi itim, kundi kulay ng dagat bago lumubog ang araw. At sa mga palad nito, ang lumang kabibe na hindi niya nakitang muli mula pagkabata. Ang kabibeng paborito ng kanyang ina. Ang kabibeng akala niya'y inanod na ng dagat, humakbang ang babae. At sa bawat hakbang nito, umiilaw ang lupa ng pinong bughaw. Lyra! Ang tinig nito'y halos maputol sa pait at pananabik. Anak ko! Nanigas ang dibdib ni Lyra. Hindi! Hindi pwede! Lumapit ang babae. Hindi gumagapang, hindi sumasayaw, lumalakad lang tulad ng ordinaryong tao. Ngunit ang presensya niya ay parang bagyong hindi tumatama. Ngunit tinatangay ang lahat ng nasa paligid. Si Inigo ay napahawak sa likod ni Lyra, nanginginig. Nakita ko na siya noon, bulong nito. Pero hindi ako sigurado kung siya'y buhay. Hindi rin sigurado si Lyra. Tumulo ang luha niya nang hindi niya mapigilan. Ikaw ba yan? Ngumiti ang babae. Malungkot, hindi mapakali. Ako nga anak. Pero hindi na ako ang ina mong iniwan mo sa tabing dagat. Sa likod ng babae, may humahaplos na malamig na hangin.
At sa sandaling iyon, unti-unting lumabas ang iba pang nilalang mula sa kadiliman, hindi gutom. Hindi galit kundi mga nilalang na parang humihinga, ngunit walang laman ang mga mata. Mga anino ng dating buhay, mga katawan na sinasayaw ng alaala. Ngunit ang ina niya, siya lang ang may malalim na matang puno ng liwanag. "Lyra!" bulong nito. "Ang dugo mo ang nagbukas ng pintong hindi dapat mabuksan. Titinig mo?" Naluluha si Lyra. "Ikaw yung nasa lampara? Ikaw yung tinatawag ko?" Umiling ang ina. "Hindi, ang nasa lampara ay si Marco. Hindi ako, hindi pa." Tumaas bahagya ang kamay nito, hawak ang kabibe, at sa loob ng kabibe ay may mumunting liwanag na umiikot. "Pero naramdaman kita. Araw-araw, bawat pagtawid mo ng dagat, bawat pagbenta mo ng isda, bawat pagtulo ng luha mo sa dilim." At sa gitna ng mga salitang iyon naramdaman ni Lyra ang pait at bigat ng hindi niya kailanman natanong. "Ma, bakit mo kami iniwan? Bakit mo ako iniwan? Bakit hindi ka bumalik?" Naguhumiyaw ang boses niya, hindi sa galit kundi sa pagkauhaw sa sagot ng isang buong buhay. Nagsimulang manginig ang kaban ng ina. "Hindi ako umalis dahil gusto ko. Tinalo ako ng sumpa." Ang kaniyang sumpa. Sino? Hindi pa nasasabi. Ngunit bago makapagtanong si Lyra, nag-iba ang hangin. Ang mga nilalang sa likod ng babae ay nagsimulang humakbang mabagal. Parang tinawag ng kung anong utos. "Ma, sino sila?" "Sila," sagot ng ina, "ay mga nilalang na hindi ko nailigtas. Mga bantay na lumagpak. Mga ina, mga anak, na tulad ko, nakulong sa pagitan ng dalawang mundo." Pumaling ito kay Lyra, hawak ang kanyang mukha, marahan parang natatakot na baka maglaho siya. "Hindi ako makabalik sa inyo, dahil ako ang bagong tagapagbantay ng dilim. Pinili ako, hindi bilang ina, kundi bilang bantay na nabigo." "Hindi ka nabigo," sigaw ni Lyra. Tumulo ang luha ng ina niya, hindi tubig, kundi bughaw na parang dagat. "Nabigo ako, dahil hindi ko kayo nailigtas. Hindi ko nahawakan ang anak ko ng huling gabi. Hindi ko nasabing mahal ko kayo." At narinig nila isang mabigat na pagalog mula sa lupa. Parang bumibitak ang mundo. Si Marco mula sa lampara ay nagsalita. "Lyra, hindi siya kalaban mo, pero hindi rin siya ligtas." "Marco?" Bulong ng ina ni Lyra na papatingin sa lampara. "Marco, ikaw pa rin pala. Hindi ka tumigil na bantayan siya." "Bakit ako titigil?" sagot ni Marco. "Anak siya ng dalawang mundo, at ikaw ang nagsakripisyo para mabuhay siya." Nag-iba ang mukha ng ina ni Lyra. Parang may pinipigilan, parang may laban sa loob niya. "Lyra," bulong niya, nanginginig ang labi. "May kailangan kang malaman." Lumapit siya. Hinawakan ang kamay ng anak. At bumulong ng katotohanang mas masakit kaysa alinman. Ang nagdala ng sumpa sa baryong ito. Ang dahilan kung bakit ako nawala. Ang dahilan kung bakit si Marco ay naging alon na lang. Ay hindi halimaw, kundi tao. Napatigil si Lyra. "Tao? Sino?" Huminga ng masakit ang ina niya. At sa huling lakas na natitira ibinulong nito ang pangalan. "Ang tunay mong ama." Sa sandaling iyon lumindol ang lupa. Umiyak ang mga nilalang. Gumalaw ang hangin na parang titigil ang daigdig. At mula sa gilid ng baryo isang aninong napakalaki, napakaputi, napakalalim ang matang lumabas. Isang tinig ang umalingaw-ngaw. "Lyra! Huwag kang lalapit sa babae. Dahil ako ang ama mo." Nag-ugat ang katahimikan sa buong baryo. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang mga anino ay huminto sa paglipad. Ang mga nilalang sa likod ng ina ni Lyra ay tila napako sa lupa, nakayuko, nanginginig sa pagdating ng isang presensya na mas mabigat kaysa gabi mismo. At sa gitna ng daan, lumitaw ang isang lalaki, matangkad, maputla. Ang buhok ay kulay abo na parang abo mula sa apoy.
Ang mga matay malalim, hindi pula, hindi bughaw, hindi itim kundi walang laman. At sa sandaling magsalita siya, yumanig ang lupa sa bigat ng tinig niya. Lyra, anak ko. Hindi nakagalaw si Lyra. Parang may humawak sa kanyang kaluluwa at itinulak na huwag huminga. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa biglang pagdagsa ng emosyon. Galit, takot, pangungulila, at isang uri ng pagkalito na hindi niya ramdam mula pagkabata. Ama? Mahina niyang bulong. Sumagot ang ina niya. Halos pabulong, ngunit puno ng pighati. Lyra, huwag kang lalapit sa kanya. Nag-angat ng tingin ang lalaki, ang ama niya, at sa unang pagkakataon, may bahagyang anyo ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nawala rito. Wika ng ina niya, halos nagmamakaawa. Ngunit tumingin ang lalaki sa kanya, mabigat, matigas. Hindi kita inalis sa kanila, sagot ng ama. Ibinigay kita sa mundo ng tao dahil alam kong hindi mo maliligtas ang sarili mo rito. Isang patak ng pagkalantad. Isang sugat na matagal nang hindi gumaling. Lumapit ang lalaki nang mabagal hindi naglalakad, kundi parang dumudulas sa lupa. Lyra, bulong ng lampara sa kamay niya. Makinig ka, siya ay hindi ordinaryong tao. Lumingon ang lalaki. Marco, sabi niya, mababa pero puno ng kumpas ng hinagpis. Kahit patay ka na, hindi ka tumigil sa paghabol sa akin. Sumagot ang tinig ni Marco mula sa lampara. Hindi ako humabol sa iyo para lumaban. Humabol ako dahil ikaw ang nagbukas ng sumpa. Umuga ang lupa. Ang mga aninong nilalang ay isa-isang napaluhod. Ang ina ni Lyra ay napatingin sa lupa, parang may bigat na hindi niya kayang buhatin. Nanginginig ang boses ni Lyra. Anong sumpa? Anong nangyari sa baryo? Tumingin ang ama niya ng direkta sa kanya. At sa unang pagkakataon may kabutihan sa mata niya. Maliit, pero malinaw. Dahil sa pag-ibig ko, tumahimik ang mundo. Huminga ng malalim ang lalaki at nagpatuloy. Minahal ko ang ina mo, isang bantay. At dahil doon, sinuway ko ang batas ng dalawang mundo. Sinira ko ang tanikala ng bantay upang makalapit sa kanya. At dahil doon, bumukas ang bitak na naglabas ng mga halimaw na naging gutom. Napasinghap si Lyra. Si Inigo ay napayuko sa takot. Ang ina niya ay napaluha, nanginginig. Kung hindi ko minahal ang ina mo, bumulong ang ama. Hindi magkakaganito ang baryo. Nanginginig ang dibdib ni Lyra. Kung ganon, tumingala siya, hinahabol ang hininga. Kasalanan mo ang lahat? Tumingin ang lalaki sa kanyang anak. Hindi siya tumakas. Hindi siya nagsinungaling. Oo, sumiklab ang lampara sa kamay ni Lyra hindi bughaw. Hindi puti, kundi ginto ang kulay ng dalawang mundong nagbabanggaan. Lyra, bulong ni Marco. Ang baryo ay ikaw ang hahatol. Hawak mo ang kapangyarihang alisin ang sumpaw tapusin ang lahat ng nilalang na nalason ng halong dugo. Ngunit biglang sumingit ang ina niya. Anak, makinig ka. Hindi lahat ng nilalang dito ay dapat mawala. Marami rito ay biktima rin, kabilang ako. Nanginginig ang palat ni Lyra. Ang lampara ay nag-aalab na parang pusong pinipilit hatiin sa gitna. Anak, wika ng ama niya. Kung buburahin mo ang sumpa, mawawala ang lahat ng hindi tagapagbantay. Mawawala ako. Kung papalayain mo ang baryo, sagot ng ina. Mawawala ang mga tanikalat ng sumpa. Pero mananatili ang mga nilalang. Kabilang ako. Tumulo ang luha ni Lyra. Nalilito ako. Paano ako pipili? Lumapit ang ama niya, marahan. Piliin mo ang kapayapaan. Burahin mo ang sumpa. Lumapit ang ina niya, umiiyak. Piliin mo ang awa. Ilabas mo ang baryo sa dilim. At dalawang mundo ang nagbanggaan sa puso niya. Huminga si Lyra. Isang malalim, mabigat, makasaysayang hinga. At sa isang iglap naramdaman niya ang dagat sa katawan niya. Naramdaman niya ang hangin ng kagubatan.
Naramdaman niya ang presisyon ng mga nilalang, ang pag-iyak ng mga gutom, ang takot ni Inigo, ang hapdi ng ina niya, at ang pighati ng ama niya. At doon niya nakuha ang sagot. Tinaas niya ang lampara. "Lyra!" Bulong ni Marco. "Anong pipiliin mo?" Napakagat siya ng labi, huminga, at sinabi ang hatol, "Hindi ako pipili ng isa sa inyo. Nagimbalang lahat. Pipili ako ng bago. Hindi sumpa, hindi awa, kundi pagbabalanse. Dahil anak ako ng dalawang mundo. Hindi ako magpapawasak. Hindi ako magpapalubog. Bubuksan ko kayo pero hindi para manira. Para magsimula." At ibinagsak niya ang lampara sa lupa. Pumutok ang liwanag. Hindi apoy. Hindi tubig. Hindi hangin. Kundi liwanag ng dalawang mundo, bughaw at puti. Ginto at abo. Tinamaan ang ama niya, naluha siya, at dahan-dahang nagbago ang anyo. Naging tao, hindi halimaw, hindi anino. Tinamaan ang ina niya, nag-init ang balat nito. Naging buo ang hugis. Naging kasing linaw ng liwanag ng umaga. Tinamaan ang mga nilalangang gutom ay nagbago. Engkumas, nawalan ng alaala ay muling lumingon. Ang mga anino ay naging mga tao. Mga dating bantay na nagising mula sa matinding dilim. At ang baryo liwanag ay muling naging baryo. Hindi pugad ng gutom. Pagmulat ni Lyra, nakahawak sa kamay niya ang ina niya, mainit. Buhay, totoo. "Anak," bulong nito. "Salamat." Sa kaliwa niya, nakatayo ang ama niya, mahina, nanginginig, ngunit tao. Lumapit si Lyra sa kanya. Hindi para yakapin, hindi para saktan, kundi para sabihin ang katotohanan. "Patawad kung hindi kita pinili. Pero hindi ko kayang pumatay ng ama. Hindi ko kayang hayaan kang manira. Pero kaya kong ibalik ka." Tinapik siya ng ama niya nang may lungkot at tuwa. "Hindi ikaw ang nagligtas sa akin," sabi niya, halos pabulong, "kundi ang pag-ibig ng ina mo." Lumapit si Marco, hindi katawan, kundi tinig sa lampara. "Lyra, hinubog mo ang dalawang mundo. Isa ka ng bantay." Ngumiti si Lyra, unang beses mula nang pumasok siya sa baryo. "Hindi ako aalis," sabi niya. "Pero babalik ako sa dagat. Maglalako pa rin ako ng isda. Magpapalago ako ng buhay. At babantayan ko kayong lahat." Naglakad sila palabas ng baryo, si Lyra, ang ina, ang ama, si Inigo at ang mga natitirang nilalang. At sa likod nilang baryo liwanag ay unti-unting nagbago. Mula sa lugar ng takot tungo sa lugar ng paghilom, si Lyra del Mar, ang naglalakong babae, ay naging bantay ng dalawang mundo. At mula sa araw na iyon, ang dagat at ang dilim ay hindi na kailanman muling naging magkaaway. Wakas.